And now, ladies and gentlemen, may we request Secretary Dillis to introduce our guest of honor. Karangalan ko ho, ipakilala ang ating napaka-espesyal na panauhing pagdaral, ang ating minamahal na Pinoy, His Excellency, President Benigno Simeon Aquino III. Gandang umaga po, maupo tayo lahat. Chairman Al-Haj Murad Ibrahim, Chairman of the Peace Panel Moager Iqbal, Governor Ismail Magunda Dato, Governor Mujib Hataman, Representative Jess Sakdalan, Representative Daisy Fuentes. Alam po niyo, ito'y Deputy Speaker namin, ako po'y baguhan sa Kongreso. At kasamahan rin natin siyang mga naapi nung panahon ng martial law. Ating workhorse ng Liberal Party, ang ating Secretary General Mel Senen Sarmiento. Yung kabinete po, ipapakilala ko isa-isa dahil sila po kasama ko nangangako sa inyo. Para pag dumating hindi na i-deliver, alam po nyo kung sinong tukuyang sisisihin. Umpisahan po natin sa dulo, ipera na natin yung CAPSEC at saka yung COMSEC. Diretso na tayo sa DepEd, si Brother Armin Luistro. Kalihim ng Transportasyon, Komunikasyon, Junabaya. Si Prosi Alcala po ng Agriculture, yan po maraming commitment sa inyo. Okay. Siyempre si Lo Antonino ng Mindanao Development Authority, Tati Licuana ng Commission on Higher Education, Dinko Suliman ng DSWD, Bolts Gasmin ng DND, Ike Ona ng Department of Health, at siyempre yung pinaka-importante po dito yung sa budget and management dahil baka hindi magpalabas ang pondo, Butsabad. So, liliwanagin ko lang ulit, pag may kulang, tukuyin po niyo yung sekretaryo na kulang at idamay niyo si Butsabad dahil siya po ang metanga ng pananalapi. Okay? Ating pong Chief of Staff, Manny Bautista, and the Major Service Commanders, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Alano, Lieutenant General Noel Coballes, PNP Director General Alan Purisima, representatives of our international partner organizations, members of the MILF Central Committee and the Peace Negotiating Panel, beneficiaries of the different services of the government and members of the MILF community, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, Assalamualaikum. Nagsimula po ang kasalukuyang kabanata ng ating paglalakbay tungo sa kapayapaan, hindi rito sa Sultan Kudarat at hindi rin sa Maynila. Una ko pong nakaharap ating kapatid na Al-Haj Murad Ibrahim sa bansang Hapon noong Agosto ng 2011. Medyo naging masalimut po ang pagmumuni ukol sa una kong pakikipagkita kay Al-Haj Murad. Natural ang magkaroon ng mga agam-agam kung maganda ba ang may dudulot ng aking personal na pagharap sa liderato ng MILF. Sa huli, nagdesisyon po tayo. Kailangan magpunla ng tiwala upang sa wakas ay may usad na ang Pilipinas tungo sa landas ng kapayapaan. The first seeds of trust were planted as the MILF leadership and I met face-to-face in Japan in August of 2011. We watered those seeds with patience and fortitude and nourished them with hope. When some quarters called for a blanket all-out war against Moro rebels in October of 2011, after a bloody encounter between lawless elements and the military, we responded with the targeted pursuit of all-out justice against the bandits involved. And again, we'd like to thank the MILF also, who are our partners in seeking this all-out justice. The peace negotiations moved forward unhindered by secrecy and manipulation and propelled by solidarity towards the shared goal of empowering every Filipino in the ARMM. Others have stumbled in the past, and we were determined not to make the same mistakes. We were determined not to succumb to indiscriminate, knee-jerk reactions born out of anger, or to cast aside true consensus or favor concealment over transparency in negotiations. And so, in October of last year, the first fruits of our hard work became enshrined in a framework agreement on the Bangsamoro, which was signed by both panels
and was witnessed by Moro, civil society, and government stakeholders in Malacanang. At ngayon po, ang ipinapakita natin sa pamamagitan nitong Sadyahatra Bangsamoro program, hindi na kailangan maghintay ng mahabang panahon upang madanas ang pagbabago. Ang pwedeng simulan o ipatupad ngayon, sisimulan at ipapatupad natin ngayon. Hindi na kailangan tumanda ng 11,000 benepisyaryo ng MILF nang hindi nasasaklaw ng PhilHealth coverage o ng Cash for Work program. Hindi na po kailangan mamuti ang buhok ng mga komunidad sa kakahintay. At kung katulad ko po, wala na mamumuti. No? Talaga napakatagal po nun. Para ma-upgrade ang inyong po mga health facilities. Hindi na kailangan magabang ng 500 kabataang Moro na maraming taon para makapag-aral dahil sa ipapamahaging mga scholarships sa ilalim ng programang ito. Our goal, to accelerate the transition of MILF communities steeped in armed struggle to a productive citizenry that buys into the national agenda and contributes to our shared goal of equitable progress. When once they treated themselves with herbs from the jungle, soon they will have health insurance and will be cared for by trained doctors and nurses in state-funded health centers. When once children were taught merely the histories of suffering inside their madaris, soon they will also learn that peace can triumph so long as we open our hearts and allow ourselves to trust our fellow men. And when once they felt oppressed under the cloud of conflict, soon they will feel empowered, illumined by the daylight of peace. Simula pa lamang po itong Sadyahatra Bangsamoro program, isang sakay sa malawak na estratehiya ng pag-aangat ng buhay ng ating mga mamamayan. At pagsigurong walang Pilipinong maiiwan sa pagtahak ng tuwidadaan. Halimbawa po, ang kabutihing kalihim Prosi Alcala ng Department of Agriculture ay may isang kwento. May isa raw dating 4th class municipality. Sinuportahan sa pamamagitan ng Goat Racing Initiative. Ang balitang niya po sa atin ngayon, alas 10 pa lang raw ng umaga, nabili na ang lahat na karne ng kambing na pinagbebenta dito sa municipality ito. At mula 4th class po, ngayon raw po ay 2nd class municipality na. Ganong kalaki ang idinagdag ng income dahil lang po sa kambing. Pag lumingon po tayo sa kapaligiran, napaka-berde po ng tanawin. Marami po nakatiwangwang na pwedeng pagkakitahan ng mga nagbubungkal na lupang to. Bakit hindi pwedeng nangyari sa iba pa mga lugar ang mangyaring asenso dito po sa inyo? Ang mga isda pong hinuhuli sa mga laot ng ARMM, kapag nabuo ang bagong nautical highway, pwede nang umabot sa ibang bahagi ng Pilipinas nang hindi nabibilasa. Alam po niyo yung bagong nautical highway, inaasam-asam, na imbes na 3 araw ang lakbay Luzon, Mindanao, magiging 15 oras na lang. Kinakaya po natin pangarapin ang mga ito dahil sa tiwalang ipinapakita ng liderato ni kapatid na Al-Haj Murad at ng Central Committee ng MILF at pati na rin ang ng inyong mga fighters. Alam ko pong hindi madali ang magbukas ng puso sa gobyerno matapos ang 4 na dekadang pakikipaglaban. Ngunit nakita po ni Al-Haj Murad, ito na ang pagkahinog ng mga sakripisyo nyo. Ni Hasim Salamat na nauna sa kanya at ng napakarami pa mga kapatid na dumaan sa pasakit upang makamtan ang kapayapaan at sapat na kalinga mula sa Estado at sa gobyerno. Hindi na kailangan baril ang ipamana sa susunod na henerasyon ng mga Moro. Ang dati pong magkatunggali, ngayon naghahata ka na sa iisang direksyon. Parang may bunga sa tuktok na matayog na puno ng nyug na kay tagal na nating tinatanaw. Nagdesisyon po tayong tuntungan ang balikat ng isa't isa. Buo ang tiwala na walang biglang aalis at iiwan tayong nakalambitin sa puno habang pinipitas ang puno ng nyug na pagkatagal na natin lahat inaasa. Tandaan din po natin, may ilan pa rin nagtatayo ng balakid upang hadlangin ang ating tagumpay. Isipin po ninyo, kapag pumalpak ang ating mga inisyatiba sa amin ni Al-Haj Murad ang bato ng sisi, isasama ko na lang si Butsabat. Lahat po na naghirap para makarating sa puntong ito,
ng liderato ng MILF, mga LGU na nakikisa sa ating adhikain, mga coordination agency, mga ulama, mga CSO, pati na rin po ang ating security sector, lahat po ng pinaghirapan natin mapupunta sa wala. Abot kamay na po ang bunga na kapayapaan kay tagal na nating inasam-asam. Ngayon pa ba tayo paghihinaan ng loob? Nung kami po ina-exile ng panahon ng batas militar, nakatira po kami sa Boston. At isa pong pamosong event po sa Boston ay tinatawag na Boston Marathon. Dito po sa marathon na to, halos sa huling milya na lang ng marathon, darating kayo sa isang pwesto ng Boston, ang tawag po nila ay Heartbreak Hill. Dahil pagkahaba-haba ho ng takbo, darating kayo sa dulo na, natataro na halos yung finish line, biglang paakyat. Imbis na pababaho, paakyat. Kumbaga ho, nandun na tayo sa puntong ito. Ang haba ho ng prosesong tinahak ng mga nauna sa atin para umabot tayo sa puntong itong nagkakaunawaan at intindihan. Alam po natin na merong mga ibang taong nakinabang nung may sigalot. Alam rin natin na meron pa rin naghahangad na ibalik yung dating sitwasyon na may ilan naghahari-hari at ang nakakarami ay naaapi. Kumbaga ho doon sa marathon, yun raw ho ang subukan. Pagdating sa Heartbreak Hill, meron ka bang puso? Meron ka bang dibdib talaga? O ikaw ba'y handang sumuko? Habang lumalapit tayo sa tuktok po nitong Heartbreak Hill, lalo magiging parang maintriga, mahirap ang proseso. Pero nagdala sa atin sa puntong to pagtitiwala sa isa't isa. Kanina umaga po, kahapon, ang dami ho nagsasabi sa akin, good luck sa pagdalo ko sa inyo. Sabi po na sa akin, mag-ingat ako. Yung isa ho sabi, kailangan papunta ka dyan. Ang sabi ko, ganito na lang ho. Kung magiging tulay ako, sulit na yata yung sakripiso ng isang noy-noy. Kapalit ng napakarami natin mga kababayan. At sinusuklihan ko lang naman ang pagtitiwala nyo. Na talaga namang malayo-layo ang inabot nating pag-uunawa dahil handa tayong magbigay sa bawat isa. Dahil handa tayong isipin ang kapwa bilang kapwa Pilipino at hindi membro ng magkatunggaling mga pakson. Noong dati po ay nag-aaway tayo at naging pahirapan para umangat. Ngayon naman na nagkasama-sama tayo, palagay ko ho, bago ako bumaba sa pwesto, ang magiging problema natin, iba na ho. Hindi na puputukan. Ang problema natin, traffic. Baka ang problema na ho natin, pag peace and order, hindi na po kidnapping. Baka bank hold up dahil marami na pong pera dito sa lugar niyo. Pero bago ho magtapos, ito ho ang pinaka-importante. Bakit po tayo nagkaunawaan? Ididiin ko po yung MILF Central Leadership ay parang kabaro ko talaga. Pag nagsalita sila, wala nagsasabing anong akin. Parating ano ang para sa amin. Parating inuunawa yung pinakamaliit bago yung pinakamataas. Iniintindi yung nakakarami bago yung sarili. Kung ganyan ho ang mga namumuno sa atin, paano pa ho tayo mapipigilan sa ating pag-asenso at maging kaganapan na po yung lupang pangako ng Mindanao maging pangakong nakita na, namalasa na, at talaga naman po nangyayari na. Ako po hindi na magpapakahaba tulad ho nyo. Tama na yung salita. Dire-diretso na tayo sa gawa. Meron pa tayo natitiran 3 years and 4 months. No? Dapat naman sana, sabi nga kanina ni Chairman, kailangan maging permanent ito at hindi depende sa mga taong nag-uusap ngayon. So kailangan po natin paspasan lahat ng ginagawa natin para nga maging permanente na to. At pagdating ng panahon nga ho, no? Siguro naman ho, pag natapos na po yung termino ko, baka naman may pagkalob na ho sa atin ng Diyos. No? Mag-honeymoon ho tayo siyempre. Baka maimbita ako ni Chairman at sabihin niya, dito ka muna magmerienda. At turista na tayo sa ARM. Dahil gano'n nakatahimik. No? Dahil ako naman po rin pareho nyo. Darating ang panahon. Kung papalarin ako, may susunod ho sa akin. No? May pamana natin sa susunod na salinlahi. Yeah? Hindi na karahasan, hindi na pananakot, tiyo ba? Hindi na kaba. Ngunit talagang tanda na lahat ay maatim o makukuha ng Pilipinong nagkakaisa. Magagawa po natin yan, wag lang tayong bibitaw sa pagtitiwala sa isa't isa. Magandang araw po, maraming salamat sa lahat.
Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, at this point, we are very honored that the President has granted the request for a photo opportunity. May we call on the members of the MILF Central Committee. Mga kapuso, makasaysayan po ang pagpunta ni Pangulong Noynoy Aquino sa Sultan Kudarat, Maguindanao para sa paglulunsad ng Sadyahatra Bangsamoro at sa kanyang talumpati ay sinabi ng Pangulo na kailangang magpunda ng tiwala at ito na nga ang kanilang pagpupunda ng tiwalang yan para tumuloy sa isang daan patungo sa kapayapaan at ilan nga po sa mga naganap kanina ay ang pamimigay at pamamahagi ng government services sa mga MILF members na halos sa 4 na dekada rin nakipaglaban sa ating gobyerno. Partner. At partner, yung tumanggap kanina ay mga representative lamang nung 300 na PhilHealth members na nakataktang bigyan ng membership card nga ng pamahalaan sa loob ng 2 taon ay magbabayad dito. Ay ang pamahalaan. Itong programang inisyatibo ni Pangulong Aquino ay inilunsad bago pa magkaroon ng pinal na lagdaan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas para naman daw magkaroon ng aktibidad, partner. Bago nga itong lalagdaang final peace agreement dahil alam naman ng marami na ito ay matatagalan pa. Actually, very interesting yung sinabi ni Pangulo Aquino na hindi nga daw madaling magbukas ng puso after 4 decades of fighting with the government. Pero sabi nga niya, ito na yung resulta ng sakripisyo ng mga nauna sa kanila. At ito nga, sabi rin niya na kumbaga daw sa isang marathon, inihilang tulad niya doon sa Boston Marathon. Sabi niya, pag malapit ka na doon sa katapusan or finish line, talagang paangat, pataas yung bahaging yon ng laban. Kaya ito, hindi raw dapat basta-basta bibigay or hindi dapat basta-basta susuko dahil malapit na makamit yung talagang buong kapayapaan na kanilang minimithi. Tama, partner, at napaka talagang optimistic ng Pangulo dahil sa huling parte ng kanyang speech ay talagang binanggit na niya kapag bumalik siya roon at meron ng mapalad na kasama, magiging turista na lamang siya sa ARMM dahil nga magiging mapayapa na sa pamamagitan nga ng mga inisyatibong katulad nitong ginagawa ngayon dito sa may Camp Darapanan sa Maguindanao. Dahil importante na malaman natin na syempre ito ay unang hakbang pa lamang at kaya ng sinabi nga niya kailangan na maipasa pa ito sa mga susunod na salinlahi at isa itong mahabang proseso, aminado naman lahat ng partido sa Sadyahatra Bangsamoro na talagang matatagalan bago makamit ang nais nila. Pero syempre sa panahong ito, mabuti na yung ngayon pa lang ay sinisimulan na. Marami siyang ibinigay ng mga halimbawa kanina ng mga 4th class municipalities na sa tulong ng mga livelihood projects at iba pang programa ng gobyerno ay naiaangat nila ang antas ng kanilang buhay. At hindi lang mga Pilipino yung nag-aabang dito, kundi yung international community dahil talagang tinitinan nila kung magiging matagumpay ba yung unang-una pinirmahan ng MILF at ng pamahalaan sa Malacanang. At itong mga kasunod na mga aktibidad, kailangan bantayan yan dahil mag-matter dito ay kung magtutuloy-tuloy at masusustain itong mga ganitong aktibidad para naman hindi na bumalik sa kaguluhan itong matagal na talagang nagkakagulo at kung matatandaan nga natin noong mga 1990s ay naging sentro pa ng all-out war ng pamahalaan laban nga sa More Islamic Liberation Front hanggang Makubkob. Yung unang lugar, unang kampo na binisita ni Pangulong Estrada noon at ngayon nga ay pangalawang Pangulo ay peacetime na kumbaga na bumisita dito nga sa kampo ng MILF. At alam ko, Rafi, ikaw ilang beses ka na rin nag-cover dyan. So nakita mo kung paano yung conflict between yung MILF and of course yung ating gobyerno ng mga panahon yon. At nung panahon na yun, talagang kung ngayon ay magkatabi yung MILF at ng militar sa pagkukondak ng sabayang pagsisecure kay Pangulong Aquino, noon ay may magkakahiwalay din silang mga checkpoints. Pero kapag nagpang-abot yung dalawang yan, ay talaga namang magkakaroon ng giyera. Pero ngayon nga, ibang-iba na yung sitwasyon ngayon dyan sa may Camp Darapanan. At talagang sana ay magtuloy-tuloy na itong mga ganitong eksena at hindi na nga bumalik doon sa mga pangyayari ng mga dekada 90. Gaya nga ng sinabi ng Pangulo para sa mga susunod pang salinlahi.